Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaupo si Natalia sa may pasimano ng bintana, tahimik na nakatanaw sa likurang bakuran na magarang pinalamutsyan. Magulo na ang kanyang buhay mula pa noong bata siya. Lumaki siyang nakikitang iba-iba ang mga lalaking dumarating at umaalis sa piling ng kanyang ina. Kahit pilitin pa niyang alalahanin kung sino ang kanyang ama, wala siyang maisip. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang ina at ang iba pang mga babaeng nagtatrabaho sa kaparehong mundo nito. Mula pa pagkabata, paulit-ulit na itinanim sa kanyang isip na balang araw ay kailangan niyang tahakin ang landas na tinatahak ng kanyang ina at ng iba pang kababaihan sa paligid niya. Para bang ang kanyang kapalaran ay nakatali na sa kapalaran ng kanyang ina at magtatapos din siya sa mundong matagal na nitong ginagalawan. Maaga pa lamang ay itinuro na sa kanya kung ano ang nangyayari sa pagitan ng babae at lalaki at kung ano ang inaasahang gawin niya kapag dumating ang panahong makasama siya ng isang lalaki sa kama. Ngunit mula pa noon, kinamumuhian na niya ang lahat ng iyon. Hindi niya kailanman ninais na mabuhay ng ganoong uri ng buhay. Nilabanan niya ang kapalaran. Tumakas siya bago pa man sumapit ang kanyang 18 kaarawan. Sa mundong iyon, may isang tuntunin. Kailangang hindi bababa sa 18 taong gulang ang isang babae bago siya tuluyang isabak sa trabahong iyon. Hanggang sa panahong iyon, mahigpit siyang inilayo ng kanyang ina sa mga binata at lalaki. Hindi iyon ginawa upang protektahan siya, kundi upang mapanatili ang kanyang pagkabirhen at maipagbili ito sa mas mataas na halaga balang araw. Ayon sa kanyang ina, mas mataas ang halaga ng isang birhen kaysa sa isang babaeng may karanasan na, sapagkat maraming lalaki ang nais na sila ang unang makapiling ng isang babae. Iyon ang paulit-ulit na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Tinakasan niya ang nakatakda niyang kapalaran. Buong tapang niya itong nilabanan. Ngunit sa huli, muli rin siyang napadpad sa mismong mundong pilit niyang tinakasan noon. Kinamumuhian niya ang buhay na mayroon siya ngayon. Napakasakit sa tuwing may nagtatanong kung sino ang kanyang ama dahil wala siyang maisagot. Hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, ni hindi niya alam kung kaninong pagkakamali ang naging dahilan ng kanyang pag-iral. Sadyang nais ng kanyang ina na magkaroon ng anak na babae. Para rito, ang bawat anak na babae ay isa lamang paraan upang kumita ng salapi, tulad ng ginawa nito sa iba pa niyang mga kapatid na babae. Kung minsan, pakiramdam ni Natalia ay tila mahilig ding maglaro ang tadhana. Hindi kailanman pinagkalooban ang kanyang ina ng isang anak na lalaki. Sa halip, puro mga anak na babae ang isinilang nito. Mga anak na sa huli ay isinugal din sa mundong siya mismo ang lumikha. Sa nakalipas na 1 taon at kalahati, walang tigil na tinatakasan ni Natalia ang kanyang ina. Paulit-ulit siyang nagtangkang lumayo. Lumayo ng sapat upang hindi na siya matagpuan nito. Ngunit hindi siya kailanman nakarating sa lugar na hindi na maaabot ng mahabang kamay ng kanyang ina. 1 linggo na ang nakalipas nang matagpuan siya nito sa isang coffee shop sa Maynila. Akala niya noon ay tuluyan na siyang nakalaya. Inakala niyang sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong mamuhay ng normal. Ngunit dumating ang kanyang ina at muling winasak ang lahat ng pag-asang matagal niyang iningatan. At ngayon, ibebenta siya sa isang subasta. May isang lalaking magbabayad upang siya ang maging una niyang makapiling bilang babae at umagaw sa kanyang pagkabirhen. Pangarap niyang maging espesyal ang kanyang unang pagkakataon. Isang alaalang habang buhay niyang iingatan. Ngunit sa paraang ito, oo, magiging hindi malilimutan nga ang araw na ito. Ngunit hindi dahil sa magandang dahilan. Masakit pa rin ang kanyang pusong sugatan dahil sa pagtataksil na natanggap niya mula sa lalaking minahal niya. 1 taon at kalahati na ang lumipas, ngunit hindi pa rin tuluyang naghihilom ang mga sugat na iniwan nito. Hindi kailanman tunay na nawawala ang mga alaala. Habang lumilipas ang panahon, bahagya lamang silang lumalabo. Ngunit ang mga bahid na iniwan ng nakaraan ay patuloy pa ring nag-iiwan ng bakas sa puso.
Umaagos ang mainit na tubig mula sa shower pababa sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanyang pagdurusa. Nag-iisa lamang siya. Wala ni isa mang darating upang iligtas siya. At alam niyang hindi ito isang kwento sa nobela o pelikula kung saan bigla na lamang susulpot ang lalaking pangunahing tauhan upang sagipin ang babae at mamuhay silang masaya magpakailanman. Mahilig siyang magbasa ng mga kwento ng pag-ibig at mga engkantadong salaysay. Madalas niyang pangarapin na balang araw ay magkaroon din siya ng sarili niyang masayang wakas. Ngunit dumating ang realidad. At isa-isa nitong winasak ang lahat. Kasabay niyon ay nawala rin ang pag-asa niyang maranasan ang isang masayang wakas at matagpuan ang lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang kapatid na si Gracie. Si Gracie ang palaging nasa kanyang tabi. Noong una siyang tumakas, ito rin ang tumulong sa kanya. Ngunit mas malawak pala ang mga koneksyon ng kanilang ina kaysa sa inaakala nila. Hindi nagtagal ay natagpuan din siya nito. Kinamumuhian din ni Gracie ang mundong kinasasadlakan nila. Ngunit sa kasamaang palad, wala na itong kakayahang tumakas. Napakalalim na ng pagkakasangkot nito sa madilim na mundong iyon. At hindi lamang simpleng pagbebenta ng mga babae ang nagaganap doon. Mas malala pa ang katotohanan. Isa itong malawak na sindikato ng trafficking ng tao. Isang mundong kapag napasok mo, tila wala ng daan palabas. At upang manatiling buhay sa bawat hakbang, napipilitan silang isuko ang kanilang sarili. Nasaksihan ni Gracie kung gaano katindi ang pagnanais ni Natalia na mabuhay. Na mabuhay bilang isang ordinaryong tao. Totoong nasira ang kanilang pagkabata dahil araw-araw nilang nakikitang iba-ibang lalaki ang dinadala ng kanilang ina. At sa buong panahon ng kanilang kabataan, paulit-ulit silang tinuruan kung ano ang mangyayari sa sandaling sumapit sila sa edad na 18 taong gulang. Hindi kailanman ninais ni Gracie na maranasan ni Natalia ang buhay na napilitan niyang tahakin, gayon din ng iba pa nilang mga kapatid na babae. Natalia. Marahang tawag ni Gracie. Ngunit ayaw na itong pakinggan ni Natalia. Alam niyang dumating na ang oras. Kailangan na niyang magpalit ng damit at bumaba sa likurang bakuran, kung saan ihaharap siya sa mga lalaki upang pagmasdan at pagkatapos ay bilhin. Natalia. Muli siyang tinawag ni Gracie habang marahang ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Wala na ba talaga akong ibang paraan? Nanginginig na tanong ni Natalia habang halos mabulunan sa pagpigil ng kanyang mga luha. Nabili ka na, mahina ngunit malinaw na sabi ni Gracie. Napatitig si Natalia sa kanyang nakatatandang kapatid, litong-lito. Habang buhay, dugtong ni Gracie. Natigilan si Natalia. Parang nawalan siya ng lakas sa pagkakatayo dahil sa matinding pagkabigla. Halos pabulong niyang sambit. Umikot ang kanyang paningin. Sa buong 21 taon ng kanyang buhay, iisa lamang ang alam niyang sistema. Isinasuot sa mga babae ang mapang-akit na kasuotan, inilalantad sila sa harap ng mga mayayamang lalaki, at pagkatapos ay binibili sila ng sinumang may pinakamataas na alo. Kahit ang lahat ng nasa ibaba ay nagulat sa halagang ibinayad ng lalaking iyon kay inay. Hindi ka man lang niya nakita, pero agad siyang nagbayad. At sinabi pa niyang habang buhay kanyang kukunin, paliwanag ni Gracie batay sa mga narinig at nalaman nito. Hindi ko maintindihan. Bulong ni Natalia habang tulala. Sa tingin ko, kilala ka ng lalaking iyon. Magkano ang ibinayad niya? 100 milyon. Nang marinig ang halagang iyon, nanlaki ang mga mata ni Natalia. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig sa labis na pagkabigla. Iyon pa lamang ang kabayaran para sa iyong pagkabirhen, para maisama ka niya. At bukod pa roon, magbabayad siya ng $1 milyong bawat buwan habang buhay. Diyos ko! Halos hindi makapaniwalang bulalas ni Natalia. Sino siya? Siya si Ashton Castro. Nanigas si Natalia. Unti-unting napalitan ng matinding takot ang kanyang mukha habang nakatitig sa nakatatandang kapatid. Sa lahat ng taong maaari siyang mapunta, ang pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay, si Ashton David Castro, ang bumili sa kanya.
Sa susunod na kabanata, haharap si Natalia kay Ashton sa unang pagkakataon matapos ang matagal nilang pagkakawalay, habang pilit niyang inuunawa kung bakit handa itong magbayad ng napakalaking halaga para sa kanya. Kasabay nito, mabubunyag ang tunay na layunin ni Ashton at kung pagliligtas ba o panibagong pagkakakulong ang naghihintay kay Natalia. Kaya abangan natin,